Good morning everyone! It's another day for our Malaysia trip. So for today, punta kami ng Genting Highlands and Batok Caves. So we were planning na mag-book via Klook nung tour. Nasa around 1,540 pesos siya. Pero sadly, wala ng slot na natitira. So since medyo limited yung days naman dito sa Malaysia, naghanap kami sa Facebook ng company na pwede maging private private tour. So nakakuha kami and it's around 199 RM each person. And then plus 20 RM yung doon sa cable car na pass. So, mas mahal siya pero technically it's a private tour. Dalawa lang kami doon sa tour. Sa car. Tapos, we have the option din na paano kami mag-roam around na maayos. So, yun, let's go and eat breakfast muna. It's currently 8:30 at the moment. Pick up time namin is 9 AM. Let's go! So guys, only outside ng hotel area namin, wala kami makita malapit na food na like halos paglabas lang. So, hindi lang namin yung driver and then punta na kami Batok Caves. Nakakita ko naman sa vlog, marami mga pagkain dun. So, siguro doon lang din tayo kumain ng breakfast para bago magbiyahe papuntang island ay makakain tayo. So, we're just waiting lang. Sabi ng tours is 10 minutes before 9 AM. Usually, ano na yung driver. Sila naman nila yung driver details. So, mas madali na siya. So guys, yung area na binabaan sa amin, parang area siya where yung mga cars ay nagda-drop talaga. So, ang alam ko meron dito kapag ka LRT or something, alam ko merong entrance somewhere. Hindi ko lang sure kung saan specifically, pero meron dito. So, ayan, actually, malaking-malaki siyang, ano ba tawag yung bundok? Parang limestone. Tapos, ayun, parang tinayo yung Batok, yung mga statue or ano, yun. So far naman, hindi naman siya hindi naman mabaho ng todo, no? Compared din sa mga pero may amoy. Oo. So, yun, ang dami na rin tao. So, libot na din kami. Guys, nandito kami sa parang kainan dito sa may in front, yung first area kung saan nyo makikita yung building na to. Pero more on, puro mga vegetables lang sila. So yan yung menu. I-stop nyo na lang if ever. So more on vegetarian sila. So I got roti canai. Ito kasi kinakain ko lang talaga to. So bread. Sorry kami iced coffee. Tapos si Love, nagnasilemak siya pero vegetable chicken daw siya. So, yun. Wait lang namin yung ibang food pero kakain namin. Feedback. Masarap siya. Kasi kinakain ko na talaga ito sa Pinas. Kasi in bread siya. Tapos, may iba-iba siyang dipping sauce. Ayun. Tapos, 2 ringgit per piece. Dalawa yung in-order ko. So, 4 lang to. So, yan yung in-order niya. That's nasi lemak with chicken, vegetable chicken, peratal. So, more on vegetarian dito. So, good luck. Sauce niya. Yan yung nasi lemak na sauce. So, that one guys is 5 RM. Okay naman siya. Vegetable nga lang kasi siya. Pero masarap siya. So, waiting na lang kami for our drinks, iced coffee, syempre, kasi wala pa kaming coffee. Ayun guys, just a quick breakfast lang kasi hindi namin makadong super
bet yung food. I mean, yung selections, very limited kasi. So yun, all in all, bumili din kami ng 2 iced coffee, tapos 2 roti ko, tapos yung kay Love, yung nasilena, tapos bottled water, lahat yun, 19 RM lang. So, mura lang dito, so pwede na kayo mag-stop tayo. So, mag-photo off lang din kami dun sa may labas before going sa car namin ulit kasi punta na kami dun sa Genting Highlands yun. So, let's go. So guys, ito pala yung view niya. As in, malaking limestone, parang mountain siya. Tapos dito parang may temple-ish. Ito, Batu Caves, ganyan. Tapos ayun mismo yung mismong ano la. Tapos, yan. Yung steps dyan, hindi na kami aakyat kasi parang it will take a lot of time. Tapos yung nasa loob lang naman niya is yung loob lang nung mismong temple. I mean, loob lang mismo nung cave. Malamig daw doon, pero maraming monkeys din kasi. Actually, dito marami din monkeys. Ayun guys, may monkey doon. So, be careful lang din sa mga monkeys kasi nananangay daw sila, especially if may food ka. Yun. So, let's go. So guys, ito pa lang sa baba. Ayan, may mga unggoy na. Ay, may mga dala silang food. Feeling ko tinangay nila yan sa mga ano. Ayun, ayun, ay may tumatakbo. So, ayun guys, may 2 sismosang unggoy doon. Ayan, kinakain na nila yung hindi ko alam kung ano kinakain nila pero feeling ko kinuha nila yan somewhere. Ayan. Guys, ito yung place kung saan kami kumain. Yung air condition. Tapos dito din may vegetarian food pero hindi na siya air conditioned. Tapos dito may, ayan, parang hindi na siya air conditioned yung area na to. More like parang bilihan na lang siya. Hindi ko lang alam kung may mga seats din dyan sa loob. Pero ayan lang siya outside. Ayan lang, sa air lang na to. So guys, nandito na kami. Nasa na lang ulit. So nagkaroon kami ng call time 10:30. Medyo traffic lang. So wait lang ng driver if ever. Kasi yun, medyo dito traffic. So we're now on our way to Genting Highlands. So siguro almost an hour yung travel time going there based on Google Maps. So yun, ito yung din pala, binigyan pala kami ng calling card ni Kuya. So just in case na you wanna book a private tour here in Malaysia, you can contact them. So yan, screenshot nyo na lang yan. Yan. So yun, ang napansin namin is very okay din na mag-private tour ka if may extra budget ka. Kasi mas hindi sa kanyang oras kasi kung Batu Caves and Genting ka tapos group tour kayo yung bus, parang ang hirap ng oras. Kasi kami medyo, since malayo ngayon Genting Highlands, medyo compressed din yung schedule na binigay sa amin na, I mean, like meet up tayo na ganito, ganyan. So parang an hour and a half ang siguro tayo, no? Yun, an hour and a half lang kami or less than pa yata. So, yun. Pero okay naman. Kaso nga lang, if magbabato caves ka, tapos aakit ka doon sa taas, tapos gusto mong mag-explore talaga doon sa taas, I suggest na huwag kayong mag-group tour or huwag kayong yung sasadyain nyo na siya ng solo day. Kasi nakakapagod yun. Tapos at the same time, ang tagal nung i-consume ng time. So, yun, better if mag-book kayo ng private tour nyo if in case na may extra budget kayo para mas convenient din. And ang init kasi dito. And napansin namin ang hirap pag-book ng Grab. So, yun, better to be parang secured sa time. Especially if saglit lang kayo dito sa Malaysia. So, so guys, we're now here dun sa may Awana cable car area. So dito muna kami mag-stop. Dito kami drop. Tapos dito din yung premium outlet. Pero mamaya lang namin to check yun kasi hindi naman kami nakafocus sa shopping here in Malaysia. So punta na lang kami dun sa cable car para makadiretso na kami dun sa may mismong Highlands na sa pinakataas. Actually, weather dito medyo malamig. It's parang parang Tagaytay, no? It's giving Tagaytay weather. So, ayun, tara na and hopefully maganda yung makita natin sa taas. Let's go! By the way guys,
Ito yung QR namin for the binook namin, ay cable car namin. Binook na siya nung so guys, yung QR namin or yung pass namin para dun sa cable car, binook na siya nung agency namin, which is yung nabook namin na car. So lahat 20 Malaysian ringgit siya. So yun, QR lang i-scan tapos diretso na kami. Para lang din less hassle na kaysa pumila ka pakitikutin dito. Meron din naman sa clock ko nakukuha. Kaso nga lang, mas okay na sa amin since nasa agency na kami, doon na tuloy-tuloy na. So yan yung ticketing office, yung ticketing office, pero ayan, meron ding station dito, ganun. So far guys, di naman mahaba yung pila. Actually walang pila. Sana masolo namin yung gondola, no? So, yun, wala kami nakikitang pila so far. Pero feeling ko kasi ang maganda sa time namin is solo pa namin. Kasi parang yung iba baka nasa Bato Kid pa lang, no love. Thank you. Oops. Yay! Solo natin. So guys, ayan, pupunta kami yung Chinsky Caves Temple. So ito yung parang 9-story pagoda nila. So, ayun, if lamigan kayo, dala kayo ng jacket, like ako. Pero, so far, tolerable naman. Parang hindi pa siya max ng Tagaytay weather. So, kaya pa naman sa outfit ko since nakapants naman ako. So, let's see kung ano nagkrada dito sa area. Medyo lang guys, shaky. Hindi siya ganun ka-stable katulad ng cable car sa Taiwan nung pumunta kami. So, yun. Medyo napawis yung mga kamay na since takot kami parehas. Pero para sa pictures, go! So guys, ito na pagbaba nung area. Ito na yung mapupuntahan nyo. Paglabas nyo, yan na yung temple agad. I mean yung pagoda. Tapos, meron sila ditong map. Ayan. Medyo madami din ang mga pupuntahan. Ayan siya. Actually, malaki siyang temple. Hindi siya temple pala. Temple pagoda, ganyan. Tapos, ayan, may mga tourist attraction din dito. Mga photo spot, ganyan. Iba nga nila ng mga luggage. Feeling ko naging, din nila to. Parang daanan lang din. Ayan. So, explore pa natin kung anong meron. Hindi ko alam kung anong religion nila dito. Parang very diverse, no? Para siyang Taoism, Hinduism, na hindi ko sure eh. Kasi, meron din dito giant na parang Buddha pa rin ba siya? Yan. Tapos maraming mga monk or something dito. Tapos guys, as you can see, sobrang ma-fog sa area. So guys, ayun, nag-photo lang kami. Actually, masulit nyo to. And I'm thinking bakit hindi siya, or I'm wondering bakit hindi siya super pinupuntahan ng mga pumupunta ng Malaysia, or dahil sobrang iksi lang ng time niya dito. Pero this is a must visit guys, kasi ang ganda, very cultural siya at the same time. Ibang vibe siya dun sa city. Parang it's outside the city talaga. Tapos may culture-ish nga siya, ganyan. Yun, so ayan. Tapos guys, alam niyo, lagi sila napapaputok once in a while. Hindi ko alam kung anong meron, bakit. Ayun guys, doon sila lagi nang papaputok. Hindi ko alam kung anong meron. Parang siguro meron silang something. Ay, shucks. Open pala tong temple na to. Akala namin sacred na naka-close siya. So, ayan, dyan ka. Pwede ka magdasal dyan. Ayun. So, guys, ayan. Akyat na kami sa taas. Doon sa mismong ano ang tawag dito?
Yung, ay na. Oo, andon yung parang amusement park, tapos may casino din doon, tapos mall. Tapos na lang kami kakain. So guys, ayan, Awana Station pa din tayo. So yan yung pinuntahan natin ngayon, free station. So guys, ayan, kailangan niya ulit i-scan yung same QR lang nung kanina. Tapos, para makadiretso sa taas. Tapos, yun, hopefully may swallow ulit natin, di ba? Para bongga. So guys, pagbaba nyo dito sa napakahabang ride for us. Kasi nga, takot kami. Ito na siya. Parang siyang mall, actually. Pero, as you can see dun sa video kanina, andyan na rin yung amusement park. Pero, it's a different kind of entry. So, meron sa Klook na parang ticket doon. I'm not sure lang if how much, pero you can check it out. Yun. Tapos, ayun, mag-roam around lang kami and eat lunch because we're hungry na. So, hanap lang kami ng food. Pero okay siya, no? Actually, ang amazing. Paano nila dinadala dito lahat ng gamit? Diba? So, yun. Let's go and find something to do. So, guys, dito, meron din ditong parang VR area. Parang outside siya doon sa amusement park. So, siguro by ticket or coins dyan. Hindi ko sure kasi hindi naman kami interesado. Hanapin lang namin yung area kung saan pwede kumain. And guys, may indoor amusement park din. Hindi ko alam kung sakop na ba ito ng amusement park or pwede kang mag-ano. Pero parang sakop na siya amusement park, no? Ayan siya. Guys, punta kami level 4 kasi dun yung food factory. So, feeling namin dun yung food court nila. Medyo naliligo kasi kami. Ay, may minions din dito. Ayun, no? Guys, nakita nyo ba? Ayun. Minion. So guys, yung The Food Factory closed din siya. So hanap kami ngayon ng ibang pwedeng kainan. Hindi ko alam bakit. Yan, parang siya yung food court nila eh. Ayun guys, pila lang yan ng mga papasok. So mabilis lang naman siya, yes, pero hindi na kayo magiging magkakasama as a group. For sure. Ito kami sa may meron din ditong Ripley's Adventureland. So, medyo mga pambata siya. Ayan. Para lang siyang arcade. Ayan. Tapos, dito sa around the area, may mga food din. Then, check lang namin kung anong food kakainin namin para makabili. Kaso, ikaw ba kukuha? Ganun. So, ayun guys, parang binigyan lang kami ng rice, tapos ikaw na yung magpipresyo. Sila magpipresyo after. So, pipili lang kami ng mga food na gusto namin. So, ayun guys, doon yung gulay. Tapos dito, may mga fried dito. Tapos parang pipili ka lang ng pipili. Tapos sila na yung magpa-price after kung ano yung kukuhanin mo. So guys, ito kami kumain sa JR Curry. Ayan. So, ayan. So, parang ang concept nila is parang kuhanin mo yung rice, kuhanin mo yung ulam, tapos babayaran mo na lang kung magkano kuhanin mo. Kaso nga lang, ang ano doon is hindi mo sure kung magkano, diba? So, as of now, nasi goreng. Yung nasi goreng is yung rice. 6.60 siya each. Yung sayur kembang call, I assume ito yon yung vegetable. That's 4.24. Tapos, rendang beef. Ito, that one naman is 8.49. Tapos, itong chicken niya is kikap ayam drumstick, 7.54. Tapos, honey lemon na cold, ayan. Tapos, orange juice, 12. So, yan, total of 67.95 kami. Tapos, ayan guys, may bus terminal pala dito. Tapos, may baggage storage. Tapos, doon na tayo sa, premium outlets. Tapos, dito, merong mga, parang EDB, para siyang, pasalubong area ng mga fruits or mga, Dito rin, meron ding iba pang mga local delight. Pero, for sure, medyo mahal dito. So, hindi tayo dito bibili. Doon tayo sa grocery. Sa ibang vlog, papakita ko sa inyo kung saan pupuntang grocery. Bukas kami mamimili eh.
Then guys, nakababa na kami dito. Pero, it's currently 1:58 PM and look at that line. Diba? So, if pupunta kayo dito, better yung naha-time frame siguro namin. Kasi pag hapon na, pagka matagal kayo sa Bato Cave, tapos hapon kayo pumunta dito, grabe pila. So guys, we're currently on our way back to the gondola, yung Awana Sky Bay. Kasi we're going back na para ma-check namin yung premium outlet. Baka sakaling may ma-shop. Diba? So yun, check lang din namin and we'll go there now. So guys, ito, pag malapit na kami dun sa pinaka-bottom part. Actually, kung takot kayo sa heights, huwag kayong doon sa view na nito ngayon, yung view ko ngayon. Kasi ito yung nakakalula. Tapos, pwede naman kayong solo nyo yung ride as long as wala kang makasabay or hindi nakapik yung tao. So, yun lang. Tapos, pababa namin doon, punta lang kami sa premium outlet. Tapos, check kami if meron bang coffee shop na okay para makapag-coffee-coffee naman kami. Kasi planning kami later mag-swimming sa hotel. So, ayun lang. Tingnan natin and enjoy natin ang last few seconds here sa gondola. Pag hindi kayo nakakain dun sa may taas, meron itong Family Mart. May Nice to See You, para din siya Family Mart. Tapos dito, meron din dito mga iba pang fast food. Itong Texas Chicken, fast food din yan. So, yun, punta lang tayo. Guys, ayan, dyan, dami din kumakain, no? Parang Chinese or ano na dishes. Para siyang laupasad, oh. Tapos dito din may mga kainan din. Pero dito tayo pupunta sa Genting Highland Premium Outlets. So, ayan. Ito siya guys. Tingnan natin yung loob niya. Marami din daw ditong mga kung ano-ano. So guys, ito yung look niya sa pagpasok nyo. Meron din palang food court dito. Ayan. Hindi ko lang sure kung open yun. Pero, para siyang okay din yung outlet ito. Parang yung sa Tagaytay na outlet. I forgot na if ano. Pero, tingnan natin kung ano yung mga meron na okay na mga brands na we can visit. Kasi nakalagay dito, may sale. Malaking sale. So, tingnan natin kung okay siya. So guys, we were roaming around and yung ibang brands hindi namin alam. So, yun, ending, we got some great boodles. So, I got some shoes and wallet for love. Yeah. Then, bumalik din siya ng dalawang shoes from Converse. Actually, it's super sale. Like, discounted na siya and at the same time, meron pa siyang additional discount if you buy 2 or more, depende sa stores. So, actually, I would suggest going here if you shop or you're a shopper na into outlets. Masaya siya as in. So, ayun lang. Hanap kami ng coffee shop. Sorry, naligaw na ako, kakadaldal sa inyo. So, we're just gonna buy some coffee from Starbucks to boost our caffeine energy. Let's go!